Nakakakilabot ang balitang ito. Department of National Defense inihahanda ang milyong reservist ng Armed Forces of the Philippines. Bakit ipinapatawag ang matataas na opisyal ng AFP reservist? Dahil kasi yan sa lumalalang sitwasyon. Banta ng AFP, hindi malayong wag naman sana daw na may sumiklab talagang gulo. Kaya patuloy ngang naghahanda ang Armed Forces of the Philippines sa lahat ng hukbong panggera ng ating bansa. Dahil sa mga babalang yan, nangako naman ang kulang-kulang 2 milyon na Armed Forces Reservists ng Pilipinas na nakahanda sila sa oras na dumating ang digmaan. Dito binigyan diin ng Armed Forces Chief na sasanayin muli ang hukbong ito para madagdagan ang kaalaman sa oras ng kaguluhan. This time we are facing more challenges that are global in nature. So, ang ginagawa po natin ngayon is that hindi lamang po yung reserve force ang binibigyan natin ng atensyon in terms of reorganization, but also the regular force. Gusto kasi natin na ma-develop po natin yung total force natin. Binatikos naman ng Philippine Coast Guard ang payag ng isang negosyante mula sa China. Dito sinabi ni Francis Chua na wala siyang nakikitang gulo sa pagitan ng Pilipinas at China. So pumapayag ba siyang binubuli-buli lang tayo ng mga Chinese? Yan ang hindi ikinatuwa ng Philippine Coast Guard. Halos ibuwis niya ng buhay ng mga sundalo maipaglaban lang ang karapatan ng mga mangingisda. Pero para sa iyo ay wala lang. Talagang nabastusan ng sobra ang PCG sa sinabing ito. Wala akong nakikitang any tension. Wala akong nakikita. Kaibigan ko pa naman ng ambassador, kung meron man, I would hear. Wala ko sila sinasabi. Okay lang. China is a very peaceful, loving country. Hindi lang nga Philippine Coast Guard ang bumatikos sa pahayag na yan. Kahit ang security expert na si Jay Batong Bakal ay nainis sa sinabi ni Francis Chua. Oo, hindi tayo naghahanap ng gulo. Pero hindi naman tayo dapat papayag na binubuli-buli lang tayo ng China. Wala rin anyang katotohanan na peaceful and loving country ang China. Kaya dapat lang doon ipagpatuloy ng ating Pangulo ang pagmamatigas laban sa pambabastos ng mga Chinese. Showing that the policy, of course, is not peace at all costs. We would like to have a peaceful, cooperative relation with China, but at the same time, we will have to defend what we believe is ours. And of course, ayun yung test case niya, no? In-announce niya, we don't want any problem or any, of course, hustle with China. But when China, of course, steps into the red line, that's the time we have to make a stand. I believe this will just be the first, and we will have more actions that we will have to show to the... Dapat kita ho dito yung decisiveness ng ating presidente, no? Na in a matter of few hours, he made a decision. Despite, of course, the possibility that he would have an adverse reaction from the Chinese Coast Guard, the president did not consult the ambassador of the United States, the ambassador of Japan, the ambassador of Australia. Sa kanya is a decision, no? Ayan ho ang talagang matatawag natin independent foreign policy. Kaya talaga hong pinanindigan niya ho yung decision niya ho.